Ano nga ba ang dahilan kung paano nakakalipad ang eroplano? Naisip mo na ba to? Nasa eroplano ka, nakaupo sa tabi ng bintana, habang daan-daan kayong nakaangkas sa isang higanting bakal na kasing bigat ng mahigit 300,000 kilos. Parang gumagalaw na building na. Ramdam mo ang puwersa habang umaarangkada ito sa runway. Tapos, bigla na lang umaangat. Walang pakpak na umiindayog, walang propeller na umiikot sa harap. Pero heto kayo, lumilipad sa taas ng ulap. Paano nangyayari yun? Ano ang totoong sikreto ng mga piloto at ng eroplano para malampasan ang gravity, manatiling ligtas sa ere at makapunta sa malalayong lugar? Ang saya naman talagang sumakay sa eroplano. Maaari kang umabot sa pinakamataas na taas na kaya ng mga commercial flight, mga 43,000 feet o higit pa. Ang taas nito, katumbas ng 13 kilometro mula sa lupa. Kahit na hindi mo napapansin, mabilis na lumilipad ang eroplano at kaya nitong maglakbay ng malayo ng ligtas at komportable. Salamat sa imbensyon ng Wright brothers, sina Wilbur at Orville noong 1903. Nagawa nilang paliparin ang unang matagumpay na eroplano, ang kanilang Wright Flyer. Gumamit sila ng simpleng makina at propeller kasama ng kakaibang control system na tinawag nilang wing warping para makontrol ang lipad. Taong 1910 naman nang umusbong na ang mga moderno at praktikal na eroplano. Kung hindi ito nangyari, baka hanggang ngayon nananatili tayo sa mabagal na biyahe sa dagat. Pero dahil sa imbensyong ito, lumipad na tayo. Naiisip mo na ba, libu-libong kilo ang timbang ng isang eroplano? Pero pag angat nito, parang napakadali lang. Ang secret, nasa hugis ng pakpak, ang tinatawag na airfoil. Kung titingnan mo ang pakpak ng eroplano mula sa gilid, makikita mo na hindi ito patag, mas makapal ito sa harap. Tapos unti-unting bumababa ang hugis nito hanggang sa maging manipis sa likod. Mukha itong simple, pero ang hugis ng pakpak ang dahilan kung bakit nakakabuo ito ng lift o puwersang nagtutulak sa eroplano pataas. Habang umaandar ang eroplano, tinutulak ng pakpak ang hangin pababa. Isipin mo kapag lumalangoy ka, hindi ba't itinutulak mo ang tubig pababa para itulak ka ng tubig pataas at makaangat? Ganoon din ang ginagawa ng pakpak ng eroplano. Dahil itinutulak ng pakpak ang hangin pababa, tinutulak din naman ng hangin ng pakpak pataas, kaya ang eroplano ay napapanatiling nasa ere. Ang tawag natin sa puwersang ito ay lift. Kasabay nito, nagkakaroon ng pagkakaiba sa pressure ng hangin. Mas mababa ang pressure sa ibabaw ng pakpak at mas mataas naman sa ilalim. Ang pressure difference na ito ang tumutulong sa lift para gawing posible ang paglipad ng eroplano. Kapag tinaas ng piloto ang anggulo ng pakpak laban sa hangin, mas malakas nitong tinutulak ang hangin pababa. Dahil dito, mas lumalakas ang puwersang nagtutulak sa eroplano pataas. Kapag mas mabilis ang lipad ng eroplano, mas maraming hangin ang nadadaanan ng pakpak, kaya mas matindi rin ang lift. Ganito ang ginawa ng mga Wright noong 1903. May simpleng dalawang pakpak lang ang Wright Flyer na may kurbadang hugis na kayang dalhin ang hangin pababa sa likod ng pakpak. Ito ang nagamit na disenyo para sa unang matagumpay na paglipad ng tao. Pero syempre, hindi basta-basta lumilipad ang eroplano dahil lang sa lift. Maraming parte ang tumutulong para gumana ito ng maayos. Maaaring buksan ng piloto ang flaps, mga bahagi sa likod ng pakpak na pwedeng ibaba upang mas maraming hangin ang maitulak pababa. Pati rin ang slats, ang parte na unahang gilid ng pakpak na sumusulpot palabas para tulungan ang hangin dumaloy ng maayos. Lalo na kapag mabagal ang lipad. Dahil dito, tumataas ang puwersang nagtutulak sa eroplano pataas. May parte rin sa pakpak na tinatawag na ailerons, maliit na flap na nakakabit sa dulo ng pakpak na umaakyat at bumababa. Dahil dito, nakokontrol nito kung hihilain ng eroplano sa kaliwa o kanan. Sa likuran ng eroplano, may dalawang mahalagang parte, ang elevators at rudder. Ang elevators ay mga patag na bahagi sa buntot na umaakyat at bumababa para kontrolin ang pag-angat o pagbaba ng ilong ng eroplano. Ang rudder naman ay isang patayong flap sa buntot na gumagalaw pakaliwa o pakanan para kontrolin ang direksyon o liko ng eroplano. Pero ang mas malaking tanong, paano nga ba nagsisimula ang paglipad ng eroplano? Paano ito nakakaalis sa lupa at nakakapag-take off? Isipin mo ang eroplano habang tumatakbo sa runway.
Parang pabilis ng pabilis, ramdam mo na halos kumawala na ito sa lupa. Nakakahilo at nakakakaba ang pakiramdam dahil sa bilis at biglaang paggalaw. Pero hindi basta-basta tumatalon pataas ang eroplano. Kailangan muna nitong makabuo ng puwersa na mas malakas kaysa sa bigat na humihila pababa dahil sa gravity. Kapag naabot na nito ang lakas ng lift, saka lang ito tuluyang aangat mula sa lupa. Kaya ang unang ginagawa ng piloto ay pinapabilis ang eroplano gamit ang turbofan engines. Sa harap ng makinang ito ay may malaking fan na humihigop ng hangin at itinutulak pabalik sa likuran ng eroplano. Habang sa likod naman ay lumalabas ang mainit na hangin mula sa nasunog na fuel sa tambutsyo ng makina. Dahil sa puwersang ito, naitutulak ang eroplano pasulong. Habang tumataas ang bilis, ina-activate ng piloto ang flaps at slats para palakihin at baguhin ang hugis ng pakpak na tumutulong makabuo ng sapat na lift. Paghanda na ang eroplano, inaangat ng piloto ang elevator sa buntot, kaya bahagyang tumataas ang ilong nito. Pinapataas nito ang angle of attack o ang anggulo ng pakpak kumpara sa direksyon ng hangin. Kadalasan mga 15 degrees sa takeoff na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng lift. Dito, dahan-dahang humihiwalay ang eroplano mula sa runway. Habang lumilipad ang eroplano, nakaimbak ang gasolina sa mga pakpak nito. Nilalagay ito doon para pantayin ang bigat sa magkabilang gilid ng pakpak. Kaya mas matatag at hindi madaling matumba ang eroplano habang umaangat at lumilipad. Pero paano naman kung maubos ang gasolina sa pakpak? May mga sistema ang eroplano na kumukontrol sa paglipat ng gasolina mula sa isang tangke papunta sa iba pang tangke sa loob ng pakpak para pantayin ang bigat at balanse ng eroplano habang lumilipad. Ginagamit nito ang mga fuel valves at pumps para siguraduhing pantay ang distribusyon ng gasolina, kaya kalkulado at ligtas ang paglipad ng eroplano. Pagkaangat ng eroplano mula sa runway, parang hinihila pa rin ito ng lupa pababa at ang hangin sa harapan ay mistulang pader na pilit humahadlang sa daan. Pero habang bumibilis ang takbo sa himpapawid, maririnig mo ang tuloy-tuloy na ugong ng makina, sign na mas malakas ang thrust kaysa sa drag na pumipigil sa eroplano. Dahil sa bilis na yon, mas maraming hangin ang dumadaloy sa ibabaw at ilalim ng pakpak. Mas malakas ang lift, kaya unti-unti mong mararamdaman na umaakyat ang eroplano. Parang dahan-dahang hinihila pataas ng hangin mismo. Mapapansin mo pa minsan na parang bumibigat ang katawan mo sa upuan. Yan ang epekto ng pag-angat ng eroplano. Habang patuloy ang climb phase, inaayos ng piloto ang power at ang angle ng pakpak para makaakyat ng ligtas at maayos nang hindi sobrang tulin o sobrang taas. Kapag naabot na ang tamang altitude, biglang magiging mas steady ang takbo ng eroplano. Tatahimik bahagya ang makina, hihina ang pag-angat at mararamdaman mong parang dumudulas na lang ang eroplano sa hangin. Sa puntong iyon, balance na ang puwersa ng thrust at drag at ang lift ay sapat para saluhin ang bigat ng eroplano kaya hindi ito bumabagsak. Paano nga ba talaga lumiliko ang eroplano? Isipin mo kapag nagbibisikleta ka. Pansin mo ba na para makaliko ka ng maayos, kailangan mong bahagyang ilin ang katawan mo papunta sa direksyon paliko? Hindi ka biglang lumiliko, unti-unti kang umiikot, mas smooth ang galaw, kaya hindi ka tumitilapon. Ganoon din ang eroplano. Kung rudder lang ang gagamitin ng eroplano, basta na lang hihilahin ang ilong nito papunta sa isang side. Ang resulta nito ay hindi komportable at delikado lalo na kapag mabilis ang andar ng eroplano. Ang tunay na paraan ay ang banking o ang pag-tilt ng eroplano. Sa pakpak ng eroplano, kapag ibinaba ang aileron sa isang side at itinaas naman sa kabila, nagbabago ang lift. Tumataas ang lift sa isang side at bumababa naman sa kabilang side. Dahil dito, nagtitilt ang eroplano papunta sa direksyon ng liko. Kapag nakatilt na ang eroplano, nagbabago ang direksyon ng puwersa ng lift. May vertical na bahagi ito na tumutulong laban sa gravity at may horizontal na bahagi naman na nakaturo papasok sa liko. Itong horizontal na bahagi ng lift ang nagtutulak sa eroplano para umikot ng maayos. Kapag mas malaki ang bank angle at mas mabilis ang lipad, mas maliit ang radius ng liko. Kung naaalala nyo yung mga fighter jets na sobrang bilis, kaya nilang gumawa ng maliit na liko dahil sa malaking tilt ng pakpak at bilis nila. Habang ang mga commercial planes ay kadalasan maluwag at steady ang liko para mas komportable ang mga pasahero.
Pero may problema ang banking. Kapag iniangat ang isang aileron at ibinaba ang isa, gumagawa ito ng adverse yaw. Umiikot ang ilong ng eroplano sa kabaligtaran ng gusto mong direksyon dahil sa drag. Kaya habang nagbabank, ginagamit din ng piloto ang rudder para itama ang direksyon at panatilihing smooth ang liko. Isa pang kailangang gawin ng piloto kapag nagbabank ang eroplano ay mag-apply ng back pressure sa elevators. Bumababa kasi ang vertical component ng lift sa pag-iikot, kaya kailangan itaas ang angle of attack para madagdagan ang kabuuang lift. Kung hindi gagawin ito, bababa ang eroplano habang lumiliko. Ngayon, paano naman bababa ang eroplano? Baka hindi mo napapansin, pero kapag nagsimulang bumaba ang eroplano, nagbabago ang lahat. Tahimik na at nababawasan ang tulak ng mga makina. Hindi na kasing lakas tulad ng pag-take off. Kasabay nito, bahagyang ibinababa ng piloto ang ilong ng eroplano para magsimulang mag-glide pababa. Kontrolado at hindi basta-basta bumabagsak. Pero habang bumabagal ang eroplano, may problema. Kapag sobrang bagal ng eroplano, nawawala ang lift at maaaring mawala ng kontrol ang eroplano. Dito muling papasok ang flaps at slats para madagdagan ang surface area ng pakpak. Kaya kahit mababa na ang bilis, kaya pa rin nitong gumawa ng lift. Minsan ramdam mo yung bahagyang paghang sa hangin dahil gumagana pa rin ang pakpak kahit papalapit na ito sa lupa. Pero hindi lang sapat na bumagal ang eroplano. Kailangan din pigilan ang pag-slide nito sa runway. Paglapit sa lupa, may mga maliit na panels sa pakpak na biglang bumubukas. Ito ang spoilers. Parang mga kamay sila na humaharang sa hangin. Ginugulo nila ang daloy ng hangin sa ibabaw ng pakpak para bumaba agad ang lift at tumaas ang drag. Kaya kapag lumapag, mararamdaman mo na parang dumidikit ang eroplano sa runway. At pag-apak sa runway, may isa pang matinding trick na tinatawag na reverse thrust. Bubukas ang likod ng mga makina at imbes na itulak ang hangin palabas mula sa likod, ibinabalik nila ito papasulong. Ginagamit ito para tulungan ang eroplano na mabilis na bumagal at mas maging ligtas sa runway. You have arrived at your destination. Ang sikreto ng paglipad ng eroplano ay sa tamang shape ng pakpak, malakas na thrust mula sa engines at kontroladong daloy ng hangin na nagbibigay ng lift. Bawat take-off at landing ay sinusuportahan ng science, engineering at aerodynamics para manatiling ligtas ang eroplano sa ere. Kaya kung kayang paliparin ng tao ang isang mabigat na bakal gamit ang hangin, paano naman kaya makakalipad ang tao mismo? Pag-usapan natin yan next time. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.